Basketball update muna tayo mga ka-bench reaction. Malaking balita para sa Los Angeles Lakers dahil unti-unti nang nagiging kumpleto ang lineup nila. Ayon sa pinakahuling report, probable nang maglaro si DeAndre Ayton sa laban kontra Miami Heat ngayong Sunday. Pero hindi lahat good news. May ilan pa ring key players na may iniindang injury. Ayon sa opisyal na injury report ng Lakers, si DeAndre Ayton ay probable na makabalik sa aksyon. Ibig sabihin, malaki ang tsansa na makalaro siya sa kanilang laban kontra Miami Heat. Mismong si Ayton ang nagsabi kagabi matapos ang laban nila sa Memphis na inaasahan niyang makakalaro siya. Mahalaga ito dahil kailangan ng Lakers ng presence ni Ayton sa paint, lalo na sa rebounding at rim protection. Hirap ang Lakers makontrol ang boards at depensa sa ilalim. Ngulit, hindi pa rin buo ang roster. Si LeBron James ay patuloy na nagre-recover mula sa right sciatica, isang nerve condition na nakakaapekto sa kanyang likod at binte. Ayon sa sources, day-to-day pa rin ang status ni LeBron pero patuloy siyang sumasailalim sa treatment at expected na makabalik sa susunod na linggo. Samantala, si Ado Tiero ay nasa proseso pa ng left knee surgery recovery at malabong makabalik agad. Si Maxi Kleber naman ay may abdominal muscle strain, habang si Gabe Vincent ay out pa rin dahil sa left ankle sprain. Sa ngayon, 4 na rotation players ng Lakers ang hindi pa 100% healthy, kaya malaking tulong kung makabalik si Ayton sa lineup. Sa gitna naman ng mga injury updates, napag-usapan din ng mga analysts ang tungkol kay Jake LaRavia, ang young forward ng Lakers na nagpapakita ng steady improvement. Marami ang naniniwala na siya ang magiging X-factor ng Lakers ngayong season. Ayon sa mga insider, kailangan niyang ma-maintain ang kanyang performance, consistent defense, outside shooting at hustle plays. Kapag nagawa niya ito, hindi lang Lakers ang makikinabang, kundi pati siya mismo dahil pwede siyang makuha ng mas malaking kontrata sa susunod na taon. Sa mga panahong kulang sa depth ang Lakers dahil sa injuries, si LaRavia ang isa sa mga dapat umangat. Samantala, may kontrobersyal din balita mula sa Memphis Grizzlies. Si Ja Morant ay sinususpende matapos ang laban kontra Lakers. Maraming fans at analysts ang nakapansin na parang wala na ang dating angas at energy ni Ja. Halatang hindi na siya masaya sa Memphis at may mga report na gusto na raw niyang magpa-trade. Marami tuloy ang nagtatanong kung sakaling available si Ja Morant, bagay kaya siya sa Lakers. Kung titingnan ang sitwasyon, ang pagbabalik ni Ayton ay malaking tulong para sa Lakers, lalo na sa depensa at interior scoring. Pero kailangan din nilang maging maingat sa minutes ni LeBron at siguraduhin hindi na lumala ang kanyang sciatica. Si Jake LaRavia, kung magpapatuloy ang solid performance niya, ay maaaring maging breakout player ng season. Tungkol naman kay Ja Morant, posibleng magdala siya ng explosiveness sa Lakers, pero malaking tanong kung babagay siya sa kultura ng team at leadership structure ni LeBron at Luka. I-comment ninyo na lang po sa ibaba ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Should I play more or not? What could have been done? What could have been done different to get a different outcome other than asking the coaching staff? According to them, probably don't play me, honestly. That's what basically the message was.